Halika na. Pa. Guys, dito pa tayo sa tinawag nila na holy water area. Blessed holy water. So ito guys, napakaraming tao dito. So guys, silipin natin yung kanilang sabihin na holy water. Ito po yun. So Hindi ba bawal pa dito? Sunod naman ako magpipicture sa inyo. No.
So, kayo po sir, dito yung mga ano, yung... Seminars na ho. Ito po yung ano, swerte natin. So, nandito po yung dalawang seminarista po ng Padre Pio. Okay po. Sina, ano, Brother Harry po. Brother Harry and Brother Joshua po. Brother Joshua. Uy, napakaswerte natin. Nandito sila. Uy, maraming salamat po. Brother Joshua. Okay. Brother Harry. Tayo lagi. Okay, thank you so much. So ito yung kanilang mga statues. So iniikot po natin. Tingnan po natin yung tulungan. Ibig sabihin, may pagkakataong sa gawain ng paglilingkod, kung hindi ka talaga masaya, abay mapapagod ka. At mukhang si Marta, hindi masaya sa kanyang ginagawa, ay napagod, kaya naghanap ng katulong. Tayo rin mga minamahal, laging may pagkakataong tayo'y Marta at may pagkakataong tayo'y Maria. Eh, Father, sino mas mahalaga? Wala! Sapagat ito'y kabuuang ikaw. Kapag ikaw'y nagdadasal, ikaw'y buong taong nagdadasal. Kapag ikaw'y naglilingkod sa pamamagitan ng gawain, ikaw'y buong taong naglilingkod sa pamamagitan ng gawain. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi ninyo pwedeng sabihin, ay, aklat ng Genesis at ang mabuting balita ay merong parehas na pagkakaugnay. Sa unang pagbasa, si Abraham, tinanggap niya ang mga bisita, ipinagluto pa, ipinaghanda, ipinagpatay ng hayop, ipinaglagay ng tinapay, binigyan pa ng panghugas ng paa. Sa mabuting balita, abalang-abala si Marta. Abay, dumating si Jesus, may bisita, adi ilalabas lahat ang mga bagong plato, ay makikitulong, adi ilalabas lahat ang mga bagong kumot. Sadyang gano'n naman pag may bisita. Hindi ka magkanda o gaga kung paano magiging kaaya-aya sa bisita. Kaya napasaway ang mga anak. Bakit kaya nalasing lagi ang iyong asawa? Bakit lagi may pagkain sa hapunan? Eh dahil mahal. Dahil hindi ka naghihintay ng kapalit. Sa mga magkakaibigan namin ito, hindi ka kahit hindi magpautang ng magpautang. Kung alam mong masaya ka at kaibigan mo yan, eh kahit tambak ang utang na yan, hindi ka naghihintay ng kapalit. Dahil yun ang tunay na paglilingkod. Kung hindi nagdadasal, lagi ba dapat ang Panginoon, ipagkaloob tayo kung pag hindi tayo pinagkakaloob. Kahit sa pagdadasal, hindi tayo agad-agad naghihintay ng kapalit. Dahil sadyang may pagkakataon ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya ang mahalaga sa kanila, hindi yung kinakasal saan nakatingin, dahil may habang buhay mo, kakaharapin. Hindi mo dapat pagsasawaan kahit ang itsura niya ay kasawa-sawa. Okay, minahal mo eh. Ganoon mo iyon. Kung may kasiyahan ka sa iyong ginagawa at sa estado ng buhay mo ngayon, hindi ka magsasawa. Dahil kapag may kasiyahan, walang sawa. Pangalawa, kung may kasiyahan, walang tigil. Kung masaya ka nagdadasal, hindi ka ito. Araw-araw ka nagdadasal, walang tigil ang pagdadasal. Kung ikaw ay masaya nagtatrabaho, hindi tumitigil ang iyong pagtatrabaho sa inyong mga magulang. Lagi ko nga sinasabi, hindi naman 6 to 6 lang ang pagiging magulang. Bahoy, 6:30 na ng hapon, hindi mo na una na ibukas na ulit. Walang ganoon. It's written in the Bible, faith without good works is dead. If our faith is not accompanied by good works, our faith is dead.
And if we keep on working and working to the point of forgetting God, to the point that we could no longer pray, that is pure activism. It will not bear fruit. It is good to be reminded that in our Christian faith, prayer and good works are both necessary. Therefore, my dear brothers and sisters, it is good to ask, what is the meaning of Jesus' words when he said, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. How shall we understand these words of Jesus? That Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. Does it mean that we have to constantly pray and meditate and not work at all? No. That's not the message of Jesus. As I have said at the beginning of our reflection, obey Jesus, even and especially in your work. My dear brothers and sisters, let us ask the Lord for these two blessings, to be able to recognize Him in our life, and to be able to listen and to obey Him. Please all rise, let us renew our faith. I believe in God. So po, tuloy-tuloy po yung dating po ng may bisita po sa Matakot lang, nag-aaral na. Ikaw. 3 minutes lang, ma'am. Kuha niyo na po agad, ma'am. Jesus, in the gospel for today, it is said, according to Luke, she had a sister named Mary. And what did she do? Listen to this, my dear brothers and sisters. And this is the key to understand the words of Jesus towards the end of the gospel. Saint Luke tells us, she had a sister named Mary who sat beside the Lord at His feet, listening to Him speaking. Two things. Mary sitting at the feet of Jesus and listening to Him. These are the two things which
which will not be taken away from Mary, so that both in our prayer and good works, we have to sit at the presence of Jesus. Both in our prayer and good works, we have to listen. So nandito po tayo sa Mary Gonzaga store. So dito makikita natin yung iba-ibang santo. So perfecto sa mga perseverers po. Kumuha ng tatlong librang kanina at gumawa nga ng sinapay. Tumingin naman siya ng isa, masabat niya, pinagkakalaman, at italito isang naliligo. So pasukin natin yun sa kay Mary's Gonzaga store. Ito yung kanilang display. Thank you, Tinit. Salamat po. So, nandito po tayo sa may, sa loob ng private parking area.
So maraming pasalubong po rito. Maraming ito, mayroon tayong area dito nakita. So ano ni Padre Pio. Ayan. Bracelet. So mayroon dito ano, 3 for 100 lamang po. Meron tayo dito mga ano, sing-sing. Meron tayong mga necklace. Tingnan natin yung loob nila. Tingnan natin yung mga display pa nila rito. Oh, ang dami nito. So, pwedeng ano, dito po, punta lang kayo dito sa may loob ng private parking area. Makikita niyo po ito. Ma'am, ano pangalan niyo po ng ano dito? Willie Souvenir. Willie Souvenir Shop. So kung souvenirs lang pag-usapan po, dumiretso na kayo sa private parking area dito sa Willie Souvenir Shop dito po. Napakarami pong ano, mapagpipilian niyo po mga souvenirs. Ate, maraming salamat po sa Thank you po. pagpa-unlock sa inyo sa akin. Anong vlog daw? Binuman daw. Ay, okay po. Mga lakad ni Kuya Al. Sige, ang dami sa'yo. Sige, sige lang. Kuya po. Kuya. Kuya. Kuya, bigyan mo nga lang isang close-up yun. Okay, sige. Okay. Yan, bigyan mo lang isang Okay, nakaharap. isang ano lang. Dito. Oo nga, dito paano? Okay. Niloloko ko si Kuya. Sabi Okay. ko, ayoko umarap. Ang daming pwedeng pasalubong dito. Ito yung bizarre dito sa gilid po ng Padre Pio. So mayroon din sila ditong okay, yes. So Sabrina Kitchenette. So mayroon kainan dito sa loob po ng ano. So, mayroong mga eatery dito, kainan. So,
Talagang ayun, good morning po. Nagbablog po. Magbigayo po ang lahat at magay sa bahay ng mabungan namin. Ay po, ayan po, may mga kanin po. So nandito lang po ito sa private parking area po. So puntahan nyo lang po ito, malapit lang. Pagkalabas nyo lang po ng... So ito yung kanilang mga kakanin po. Salamay po, Okay. libre ang tikem. Okay. Thank you, ma'am. So marami rito. So mayroong iba-ibang kasing kakanin din dito. Mayroong mga pasalubong. So isang candle, ano? Candlelight dito sa isang area. So mayroon ditong ang mga kakanin dito. So pasok lagi dito sa mga private parking area. So marami po dito. Makakapamili po kayo, napakaraming kakanin dito. Candles po. So parang ibang klaseng candles. Nandito po, makikita niyo po sa may parking area. So may lumihan po dito. Isang lumihan. So, may 8 all you can pala rito. Lutong bahay 8 all you can. Ay ito po. So napakarami. Oh, sasarap po ng pagkain din eh. So ito yung po kanilang ulam. Mayroon silang sinangag. Ito yung sarap. May tinapa. So punta lang kayo rito sa may parking area, private parking area. So ito po yung 8 all you can ano, listo. Okay. Eat all you can. Lutong bahay. Hello sir, kailangan maging tanggap tayo dyan. Ay, sorry. Oh, ngiti para ano. Ayan, ito yung mga taga Deep Silog sa Eat all you can. Okay. Mayroon silang Buffet catering dito. Okay. So ito yung kanilang area. Anong kalaban na kayo? Lahat silang atin mo eh. Nakanin ko lang ako. Nalikod. Nagbablog ka eh. Ano mo yan sa ano? So dito po may mga pasalubong po sila rito. So yung pag-uwi po, pwede po sila. Ayan si sir. Kaway-kaway sir. Sir, anong pangalan sir itong pwesto nito sir? Sa inyo po ito? Ang pangalan po pwesto po? Lalings pasalubong. Lalins. So nandito po tayo kay ano? Sa Lalins Pasalubong. Ito yung kanilang ano? Ito yung kanilang mga items. Ito yung in charge ano. Sir, pangalan nila sir? Carlo.
Carlo, si Mr. Carlo, ito yung ano ng Lalins, ano, pasalubong. Okay, thank you, Carlo. Kawit. Hi daw, hi! Hi! Kawit, kawit. So po, ganito po kadaming tao po dito sa ano. So ito ikatapos lang ng mas po dito sa Padre Pio po. Kaway ka, babe. Kaway ka, babe. Kaway ka. Kaway ka, babe. Kaway Kaway ka dito, oh. So ito ganito yung senaryo po dito sa Padre Pio. So napakaraming tao po yung dumadalaw dito po. So guys, nandito po yung mga taga-Kalaka bikers. Ayan. Nandito sila sa Padre Pio Church. Shout out sa pamilya ni King King. Yung sa nabuntis ni King King, taga Santa Cruz. Ito nga pala si Okay. Superman. Sige. Si Spider-Man. Skyper yan. Nakasimula yung Skyper ni Kuya. Shoutout sa shota ko. Wala anong shota eh. Shoutout sa mga bakalan na lalo ko. Ito nga pala si Superman. Kung hindi nyo pa nakikita. Nakapag-vlog na nga rin par. Kaya, mag-vlog na rin ako yan.